alam mo ba, may point ka dyan. Sino si Juan? Paki-explain nga. Now I know. Lumalalim ang kwento, Na-realize ko lang. Correct me if I'm wrong. Makabuluhang usapan, ating pagsaluhan. Tara na't magkwentuhan. 7, 4, 8, 6, 0. You're a great singer! Yan po si Mickey Mouse. Hindi. Kahit saan ka maglakad sa Pilipinas, every 5 minutes may maririnig kang ganyan. Ganyan kahilig ang Pilipino sa pagkanta, sa pagbibidyoke, sa pagkakaraoke. Bakit nga ba ganun kahilig ang Pilipino sa mga kantahan? Bakit ba ganun kahilig ang mga Pilipino manood ng mga singing contest? Malalaman natin ngayon yan. Makabulo ang usapan, ating pagsaluhan. Tara na't magkwentuhan. Kantahan tayo ngayong episode na to. At syempre, kapag sinabing kantahan, kailangan lahat ng mga Pilipino siguro sali ng contest. Ang guest natin ngayon ay siguro nakarami na rin to ng contest. Ang dami na, mula sa Tawag ng Tanghalan, sa TV5, Born to be a Star, at recently lang sa The Clash 2025 sa GMA naman. Lahat na ng network ay kanyang sinalihan. Baka pwedeng siya na rin ang tawaging The Network Diva. Arabel de la Cruz. Hello po! Hello, Arabel. Thank you very much for having me. Sa mga nag-guest ko ay ikaw na siguro ang pinakamahinhin. Ay, hihinhinan ko din ngayon. Hindi naman po. Kamusta naman? Ang dami mong contest na sinalihan. Ako, nakaka-relate ako sa'yo kasi 2018 ka Tawag ng Tanghalan sa Showtime. Yes po. Ako naman, 2017, nag-Showtime din ako, Funny One. At after nung contest ko na yon, na-trauma na ako. Ayoko nang magsaasa. Hindi na sumali ulit. Siguro 2 contest lang ang sinalihan ko sa ABS-CBN pareho. Yung Clown in a Million at saka itong Funny One. Tapos, 7 years pa yung agwat ng dalawa. So, hindi ko talaga ma-gets yung mga taong sumasali ng contest. Grabe, bakit ikaw? Sali ka ng contest. Actually, nakakapagod siya. Oo. Kasi yung pressure pa ulit-ulit mo mararamdaman yun eh. Lalo na iba't ibang network pa yung sinalihan ko. So, Iba-iba pang proseso yun, yes, di ba? iba't ibang proseso. Lahat, bago ka pa makatapak mismo sa TV, ang daming auditions, ang daming Oo. screenings. Pila. Kapag nandun kasi sa process, hindi mo maiisip yung contest. Parang hindi siya ganun kabigat isipin. Kapag nandun ka na sa contest proper. Kapag nandun na, parang pag nilook back mo na lang, ay, ang dami pala nangyari. Mm. Yun talaga po nakakapagod talaga mag-contest. Pero hindi ko rin alam bakit sali ako ng sali. Ako nga. Siguro, baliw ka ba? Masokista yung dating eh. Yun nga, tapos yung mga contest pa nasalihan ko, puro runner-up ako. Oo. Sabi ko, pero dumating din sa point na parang naisip ko na yung contest ba para sa akin. Dumating Na sa point. Kasi, Kailan? Anong point yun? Anong taon to? actually, after nung TNT ko, which is 2018, hindi ako sumali ulit after nun. Nung The Clash ko, siguro 2023. 2 beses kasi po ako sumali ng The Clash. Okay. Yung 2023, season 5 po yun. Tapos yung last year, na season 7, na pina-callback kami. Anong problema mo? Puro runner-up. Oo. Sabi ko nga, actually last year, nung kinallback kami, sabi ko, hindi na ako sasali, ayoko na. Oo. Kasi parang wala na dun yung utak ko. Sabi ko, puro naman ako runner-up. Hindi naman masakit, hindi naman masama yung loob ko. Oo. Pero parang, sabi ko, nakakapagod mag-contest. Ulit na naman ako. Ganun na naman process. Di ko na naman alam anong mangyayari sa akin. Pero hindi lang ikaw yung ganun eh. Pero karamihan ng mga Pilipinong nagsisinging contest, sali pa rin ng sali hanggang from barangay. Sumali ka rin, naranasan mo yung barangay? 7 years old po ako nagsimula na sumali ng mga amateur, yung mga dayo-dayo, ganyan. Dayo din ang babae. So, hanggang nag-16 po ata ako nun. 16 years old, nagka-contest pa din ako. Anong kamusta ng contest sa mga bara-barangay? May mga ano ba doon? Yung susungitan ka nung nanay nung kalaban?
Meron kasi akong actually, isa po ako sa mga konteserang sali na sali pero hindi naman ako lagi Oo. nananalo. Ayun ba ang tawag? Kontesera? Kontesera, mga amateurista, Mm. ganyan. Yung mga nakakalaban ko kasi talagang na sila, Batak na. batak sila Shabu yung ba 'to? ay grabe, hindi naman. Sila yung tipong, lalagari talaga sa isang gabi, 2 contest yung napupuntahan. Talaga? May gano'n po. Ako kasi nagko-contest, isa na rin para ma-expose. Mm. Alam ko na yung feeling na ganito pala yung sa contest, ganyan. Para kung saan man ako sasali, prepared Oo. ako. Pero hindi yung pagsali para manalo lang. For experience lang talaga. For experience, syempre. Syempre may goal din na manalo pero hindi super yun Oo. naka-focus. Meron ako na-experience na gano'n nga po, yung nasusungitan ako. Yung Pero nanay mismo? pero hindi naman ako yung nananalo. Oo. Kasi yung anak niya yung lagi nananalo. 'Pag nakikita ako, nasusungitan ako, hindi ko alam. Paano ka sinusungitan? Syempre ako po Hello? mahiyain ako Oo. kasi po ngingiti lang ako ganyan, Sa ganyan, backstage ngiti-ngiti 'to. lang. Tataasan ako ng kilay or hindi ako papansinin, sabi ko, "Hala, hindi naman ako nananalo, eh, bakit hindi naman ako nananalo naman yung" Nananalo 'tong lagi po sila sikat na ba 'to nananalo. ngayon? Kilala po siya sa mga mature. Pero ngayon, sa national level, If I remember it, nag-e-events po siya ngayon. Hindi ko lang po alam kung talagang sumali pa po siya sa mga contest sa national TV. naisip mo bang balikan yung nanay na yun at siya naman ang sungitan? Ay, hindi po. Sabi ko kasi kung ano man ang rason niya dun, bahala na siya. Mm. Basta payapa yung utak ko, Oo. hindi ako Wala okay ako, na pangit ako. yung anak niya 'no? Ay, hindi. Hindi. Hindi, mali. Mali! Mali. Singing contest lang ba sinasalihan mo o audition din for pag-aartista? Kunyari PBB, Talagang focus po ako sa singing singing talaga. talaga. Simula ba bata nung tini-training ka na para kumanta? Na-discover po kasi ng parents ko na kumakanta ako, 3 years old. Anong So- ginagawa mo so- nito nung 3 years old ka? Anong kinakanta mo? Una ko pong kanta na natutunan is yung winning piece ni Sarah Geronimo, yung To Love You I More. love you more. Yan 3 yung years old to? 3 years old. Mm. Na-memorize ko siya kasi dinidictate sa akin ng nanay ko yung lyrics. Tapos 6 years old ako, nagkaroon ng formal training sa voice lesson. Tapos doon na po nagtuloy-tuloy. Nag-voice lessons din ako eh. Yes. Yeah. Gusto ko lang isingit. Pero, Sample. to love you more din. Hindi. May mga formal training dyan, di ba? Kasi minsan sa Pilipinas kasi, kailangan multi-talented ka eh. Yes, Kung gusto mo opo. talagang mag-artista, Mhm. kailangan marami kang alam. Kaya feeling Yes. ko, isa sa mga default na inaasahan ng mga Pilipino, dapat marunong ka kumanta. Kasi mas mahirap yung sayaw, hindi ba? Actually Oo. po, opo. Ano yung mga tinuturo, no? Isa sa mga tinuro sa amin doon sa, saan ka ba? Center for Pop Music ako eh. Opo, nag-center Talaga? for pop din ako. Classmate! Opo, pero eco music na po ako May, ngayon. may tinuro ba sa'yo yung hawak ng, ganito yung hawak ng, ganyan, no? Oh, ganyan yung hawak, Yes. di ba? Yes, ganyan. Kailangan nakatutok Dapat yung nandito sa mic. Oo. Ganyan. In fairness naman, kahit hindi ko nagamit yung singing part nung, nung Center for Pop Music, Mm-mm. nagamit ko siya sa pag-host. Mm-mm. Parang alam ko kung paano i-control yung mic. No? Yes, So, opo. iba rin kasi yung pagkahumawak ka ng microphone. Kailangan yung masalo niya yung talagang timbre ng boses Yes, mo. opo. Importante yun sa hosting din. Mm. Tingin mo, bakit ganun ka, yung mga Pilipino, ganun Mm. ka-fascinated sa pagkanta? Grabe lang talaga siguro yung music sa Pilipinas. Parang kahit saan ka magpunta, merong kumakanta, may tumutugtog Karaoke, no? Yes. Oo. Yun nga po, yung pagdating ko nga sa Korea, ganun din sila. Sabi nga, tinatanong nila, lahat ba ng Pinoy marunong kumanta? Kasi lahat daw ng nakikita nila all over social media, puro Pinoy, lahat kumakanta. Talaga? Sabi, Nagtatagalog sila doon. nagtagal. Sige, Actually, sabihin ko, kunyari Koreano ako, lahat ba ng taga-Pilipinas, magaling kumentar? Hindi nakaintindi. Ano sinasagot mo? Lahat mahilig kumanta, pero hindi naman lahat magaling. yung sabihin natin pang-contest talaga. Kasi Pero- naman, di ba, pagka Mm-mm. maglalakad ka lang dito sa mga kanto-kanto, Mm.
Videoke, videoke, Actually, videoke, 'di ba? Kahit may lamay, videoke pa rin. Hindi totoo, may mga Totoo napatalo po akong yun, lamay. napakanta na kasi ako. Eh, malay mo kasi mahilig din kumanta yung namatay, 'di ba? Ayaw. Yun ang isa sa mga gusto niya. Opo. Tapos ang lyrics nandun sa may kabaong. Ay, iba. Pinatungan ng ano, eh, 'no, TV, eh, 'no? Oh. Yung pagbirit naman, kasi dito sa Pilipinas parang ordinary na ang pagbirit. Isa rin ba 'yan sa mga tinatanong sa'yo dun sa South Korea na parang, bakit lahat ang tataas ng boses niyo? Ano bang merong hangin sa Pilipinas? Personally kasi ako hindi naman po ako talaga biritera. Mm. Parang dahil nga dito 'di ba standard natin 'pag singer ka, i-expect na marunong kang bumirit. Oo. Kinailangan ko siyang i-stretch kahit, hindi ako gano'n kabiritera kasi yun yung standard Standard. dito. So, parang hahanapin at hahanapin siya sa'yo. Mm. So, pagdating ng Korea tinanong din po sa'kin yun, eh, kung lahat ba ng singer talaga actually nakakabirit. Dun nga hindi naman po ako nakabirit dun, eh. Hindi ka nakabirit. Hindi talaga yung birit na birit, yung i-expect na parang Regine Velasquez birit. Kasi hindi ko na kaya yung gano'n na birit. Nakakapagod yun, eh. Nakakapagod siya, nakakapaos, lalo na kung hindi yun yung forte mo. Oo. So, standard talaga kako dito sa Pilipinas kasi yun, eh. So, ang Pinoy kasi mas kahit sabihin na lahat nakakabirit, meron kasing siguro ang pananaw natin is 'pag nakabirit ka ng ganitong level tapos hindi naabot ng iba, yun yung talagang magaling. Oo. Yun yung magaling. Before Mm. American Idol, lahat ng mga tao birit. Yes. Tapos nung na-expose yung Pilipinas sa American Idol, parang, pwede naman palang ganon, ibahin lang yung areglo, gawin, may mga ganon palang klase ng pwedeng gawin sa contest, eh, Yes no? po. Yung isang kanta na birit, pwede mong pababain, gawan ng Yes. lalaking version, gawing R&B. Yes. So may mga ganon palang klaseng, dun lang natin natutunan. Feeling ko nung time na yun, around 2000, ilang taon ka na ba nung 2004? Ganyan. 4. Ba't pa ako nagtanong? Lalo tuloy tumanda yung edad ko. Hindi mo naabutan yung unang American Idol, no? Hindi po. Ayan, ako. Na-touch on din namin doon sa first episode. Ang in-interview namin si Xiao Chua, historian siya. Yung unang panahon, nung mga katutubo pa, may mga babae na tinatawag na babaylan. Sila yung mga doctors nung tribo. At lagi silang sumisigaw. Tingin ni Sir Xiao, parang doon nagsimula yung fascination din ng mga tao. At lalong-lalo ng mga Pilipino sa pagbirit. Asan ka ba sa Laguna? Laguna. Kalamba po. Kalamba, Laguna. Nilulubog mo ba yung tubig mo sa swimming pool? Nilulubog yung tubig. Ba't doon ka nag-aaral Nangyari po sa akin yung yung sa drum. Yung di ba yung sa drum nilalagyan ng tubig tapos doon ka magbababad. Oo, tapos Na hanggang dito yung tubig, ganyan. torture yun Tinry sa akin ng father ko yon kasi sa bahay, aside from yung formal training, sa bahay parang tinutulungan din ako ng daddy ko na mag-vocalization, ganyan. Pinapatry sa akin yung mga ganun. Kasi parang kay Miss Regine po ata yung ganun, eh. Sabi niya, try mo yung ganyan. Para yung sa breathing, mag-expand ka, alam mo kung paano makontrol. Mabigat kasi yung tubig daw, eh. Nako-compress yung dito. Kaya parang pag mapapansin kapag nasa tubig ka, ang hirap huminga pag wala na, ang luwag-luwag. Kailangan pala dito. Hanggang dito. Tinry ko kasi hanggang nakalubog yung ulo ko, parang brrrr, ganun lang yung Iba pala yun. Effective ba? Actually, I think naging effective po siya para sa akin. Pero hindi ko siya... Lumuwag yung lungs mo. Parang ganun. Lumuwag yung breathing ko, nag-expand. Pero hindi ko rin siya na na-sustain yung yung ganung vocalization. Pero nakatulong naman siya. Ano naman ang ugali ng mga nakalaban mo? Ano ba yan? International ba yung Veiled Cup? Asian countries po. Asian countries. Sinong tingin mong pinakakulelat na bansa? Grabe yung kulelat. Hindi, doon sa sino unang natanggal? Anong bansa ang unang natanggal? 27 kami na contestants nandun. 9 countries siya, then 3 representatives per country.
So, first round pa lang, halos 11 na po ata yung natanggal. Or 11. 12 contestants. Sabay-sabay yon? Sabay-sabay. May kasamang Pilipinas na natanggal na doon. Nung first round, yes po. Ilan? Oo. Dalawa? Isa. Isa. Okay, so Mm. tatlo. Meron pa tayo dalawang pag-asa. Dalawa. Oo, kasama ka doon. Opo. Bale nung first round kasi, every country, hindi naman po yung pipilian lang kung sino matatanggal dun sa tatlo eh. Mm-mm. Pwedeng matanggal lahat yun agad. Mm-mm. So, meron pong mga natanggal na from Vietnam, Mm. from Mongolia. Hindi ko na lang po maalala yung iba pang mga... Grabe. Nang-aaway eh, no? Pero, ano po, actually lahat, iba't iba kasi ng genre, iba't iba din ang style sa pagkanta, kaya hindi mo talaga i-expect na kung anong mangyayari dun eh. Tayo lang ba ang... May mga bumibirit ba sa ibang bansa? Madami po. Yung sa Thailand, sa Korea, sa... Saan pa ba to? Sa Indonesia. Mm. Mga bumibirit. Yun po talaga, masasabi ko talaga, biritera sila. Oo. Kasi yung mga kanta nila, pang putol-litid na talaga eh. Talaga. Sabi ko, hindi naman kaya ng lalamunan ko yung ganyan kataas. Ano naging strategy mo para masustain mo yung Ah. contest? Ito na po yung story talaga nun. After ng The Clash ko last year, nangyari po yung Veiled Philippines eh. Bago po kami Meron pinadala. ba dito? Opo. Televised yun? Yes po, All Out Sundays po siya. Isang buong episode ng All Out Sundays, nangyari yung contest. Okay. So, nung time po na yun, kakatapos lang ng The Clash, wala na akong balak sumali ng contest. Kasi, sabi ko, baka hindi na para sa akin. Kasi, meron din akong thinking, hindi man siya disappointing para sa akin, pero sabi ko, lagi akong runner-up, hindi naman ako nananalo. Pero, tanggap ko na yun kasi grateful ako, nakaabot ako ng first runner-up, ganyan. Pero sabi ko, tama na siguro yung contest. Tapos, dumating yung Veiled. Pagdating ng Veiled, wala rin akong ine-expect. Sabi ko, sige, sasali na lang, ganyan. Na ipadala dun. Paano yun pagka yung moral mo nun? Wala. Yung pagdating dyan, sige, sali na lang. Meron ka na lang handang mga pyesa. Wala din po. Wala din. Hindi rin. Sabi ko kasi, di ko nga alam kung hanggang saan akong round aabot dyan. Sabi ko, hindi ako mag-iisip. Sabi ko, pagpapasa Diyos ko na lang kung anong dadalin sa akin. Okay. Yun na lang. Pagdating nga po ng Korea, bago kami paliparin ng Korea, lahat ng contestants may first song na. So sabi ko, yun lang ipe-prepare ko. Hindi ko naman alam, makapasok ako sa first round. Oo. Ano pinipare mo na? If I Ain't Got You. Butchikik na lang eh. Sobrang wala ka ng Wala no? nang Wala ka ng pakialam eh, no? Pero yun po, yung nangyari doon. Sabi ko kasi, hindi naman sa wala akong pake, pero magpe-prepare ako, pero hindi na aasa, hindi na super contest yung, kasi nape-pressure lang ako ng nape-pressure eh. Parang mag-e-expect lang ako sa sarili ko ng ganito dapat. Nagigets ko yung ganyang Tapos, yung ine-expect mo na mangyayari pag ginawa mo yung best mo, hindi ganun yung nangyari. Di ba parang medyo, bakit? disappointed, frustration. Hindi kasi, parang ilang beses siguro ilang araw kang madadown pa niyan pag hindi nangyari. So, parang ganun na po yung naging mindset ko nun eh. Sabi ko, sige, sasali na lang ako. Kakanta ako. Pe-preparean ko, pero hindi na ako wala na akong goal na parang manalo. Ganun na lang. Sabi ko, kung ano na lang dala ko, Pilipinas, represent ko yung Pilipinas ng yung best ko. Yun na yung Hindi ka naman ipapakita na-pressure ko. dahil dala mo yung Pilipinas. Yun nga po eh. Nung una, sabi ko, nung napili kaming tatlo na representative ng Pilipinas, sabi ko, kung kailan ayoko nang sumali ng contest, ngayon pa ako magre-represent ng Pilipinas. Sabi ko, pagdating doon, sige, ito na lang yung pangahawakan ko. Kahit ayoko na mag-contest. Parang wala na sa isip ko na mag-contest. Sabi ko, sige, ayoko na lang na parang i-let down yung Philippines. Ganun na lang yung nasa isip ko. Yung matalo man ako, di man ako manalo. Pero na-i-represent ko ng maayos yung Pilipinas, okay na ako. Ito yung mindset mo na, kasi minsan ganun din ako eh. Parang ayaw ko na lang magkalat. No? Yun po, opo. Basta maganda yung performance ko, walang masabi sa akin yung mga kapwa ko Pilipino. Okay na yan. Yun na po, masaya na ako. Sabi ko, yun na yun. Kahit sino po magtanong, wala nang ilalaban. Sabi ko gano'n.
to thank the following sponsors: Buffalo's Wings and Things, Barong Rosales, Ano to, parang nung unti-unti nang nalalagas yung team mo, ano nang nararamdaman mo noon? Nung Pangalawang, ilang rounds ba to? 3 rounds lang po Pangalawang siya. round sa tanggal Yung na si isa isa. din. So, ikaw na lang ang So, ako na natitira. lang. Kasi from 27 to top 15, down to 5 na lang. Hmm. Nung una, sabi ko nabawasan ng isa, hindi kaya. Kay Kapit, lalaban namin. Oo. Nung natanggal ulit yung isa, sabi ko, hindi ko alam yung mararamdaman ko. Yung parang yung lungkot ko, hindi siya yung parang nape-pressure ako dun eh. Oo. Sabi ko, 3 kaming dumating dito. Ba't ako na lang yung natira dito? Uwi ba kaagad talaga sa Pilipinas? Yes po. Okay. Malungkot pala talaga. Uwi na agad. Akala ko, Hindi. magkita-kita pa kayo. Inom tayo mamaya. Wala na po. Pagkatapos po kasi ng shoot, nung round na yun, Mm. a day after, uwi na. Kaya hindi na rin Kaya sabi ko, Ang sakit naman, para ka nag-report. may ticket na agad. Sabi, may ticket. Actually. Talaga? Kaya sabi ko, ang lungkot-lungkot agad. Yung parang hindi ka pa nakakapag-process na gano'n yung nangyari, nandito ka na. So, pagka natanggal ka doon, imbis na TF ang iaabot sa'yo, plain ticket. Plain ang ticket. iaabot. Doon na nagsisink in sa akin na, nasa contest ka, nasa ano. Kasi yung mga first rounds, hindi nga po ako masyado nagpapapressure sa... Kasi may kasama ka, Ganun, gets may ko naman, kasama may kasama pa. ka dito. Tapos ngayong ikaw na lang mag-isa, mas ramdam mo na yung pressure. Doon ko siya naramdaman na, totoo na pala. At ganito pala kabigat yung, kinakarap ko dito. Sino yung 5? Anong mga bansa? Bale, 2 Thailand. Nako, Yes, 2 matindi Thailand. kalaban natin ng Thailand kahit saang contest Yes. yan. Oo. Tapos 1 Korean. Tapos 1 Laos. Okay. Kaya, bale, ang naging ranking pa po namin nun is, ang first runner-up namin is Thailand. Second runner-up, Thailand din. Tapos, Korea and Laos. So, ikaw ba ay naiisip mo ba yung physical Asian nitong mga panahon na ito? Alam mo yung physical Asia, Yes, di ba? yes. Natalo tayo doon. Yes. Gaganti ko ang Pilipinas. Sabi nga, bago kami lumipad doon, nagbibiruan pa kami ng mga kaibigan ko. Oo. Iilaban mo yung Pilipinas, Oo, te. basta Sabi talunin ko. mo yung Mongolia. sabi ko nga, bakit naman iiwan niyo ako paliliparin niyo ako na ganyan yung iiwan niyo sa akin? Gusto, parang pinressure niyo ba ako na pag hindi ako nanalo, kasalanan ko? Oo. Sabi ko kasi, di ba, pag Korean na contest, Korea lagi ang di ba may gano'n naman Oo, po? kasi di ba yung sa physical Asia, parang Korea ang nanalo. Korean din. Sabi ko, baka talagang gano'n lang yung standard nila. Kahit sabi ko, lalo nang hindi ako mag-e-expect nun. Kasi sabi ko, nasa country nila ako eh. Oo. Sabi ko, kung meron man ako, siguro okay na sa akin na mag-runner-up ulit. Sabi ko, okay na ako runner-up. Nandun na yung utak ko eh. Yun na lang ang inaay mo, yung runner-up. Nung top 5 kami, sabi ko, okay na to, runner-up. Yun na ina-expect ko. Oo. Sabi ko, international runner-up na tayo dito. Sabi ko, hindi na lang Philippine runner-up. International na. Kilala ka na bilang the runner-up Runner-up. diva. Parang gano'n na. Sabi ko, ano na to, walang anything na i-expect. Kasi may votings pa. Okay. So, Ang ang voting voting ba siya. niyan, Korea lang? Lahat Buong po, mundo? buong mundo naman po. Ito ba yung contest sa South Korea na kapag kumanta yung contestant, biglang gumaganon yung mga judge? May ganun po. Ayun pala yun. Yun po siya. Ang judging po kasi niya, 50% sa judges, 50% sa online votes. So sabi ko, dun pa lang ang laki na ng voting. Sabi ko, bahala na. hindi ko yan sure. Kasi iba't ibang bansa yan. Tapos may Thailand pa, mga Oo. palaban din sa voting. So, Dalawa, Pilipinas at Thailand ang maglalaban sa online votes niyan, di ba? Kaya nga po, sabi ko may Korean pa, may Laos pa, sabi ko. Anong pinanalo mong kanta? Feeling good po. Feeling good. Mm-mm. Pwede ka bang mag-sample ng Ay. ano? Sige po. Actually, ayaw natin yan ako, personally, ayoko nagsasample yung guest natin. Kaso, gusto ni Arabel eh. Napilitan pala.
sorry. Hindi, joke lang. Hindi, gusto ko rin kasing hindi Hmm. ko siya pinanood talaga. Nung Hmm. alam kong ikaw ang magi-guess, hindi ko siya pinanood. Gusto kong Hmm. marinig. Acapella lang ba 'to? Acapella lang. Okay, Hmm. sige. Kasi para hindi tayo ma-flag. Okay. Sige po. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Jeng, jeng, Just- jeng. Opo. Yes, wala pa Yes, thank you. Thank you po. 'Di ba? We are very honored na kinanta mo Mm. dito 'yan sa maliit na Thank studio you. namin. Yung Maraming winning piece mo. Maraming salamat. Maraming salamat We felt din good. po. Oo. Yes. Ito, dumako tayo sa Mm. ating next segment. Ito ang Totoo Ba? Kasi sabi mo, ikaw ay kontesera Mm. at lagi kang napupunta sa runner-up. Mm. Meron ka bang hugot doon sa mga nananalo based doon sa istorya ng buhay nila? Kasi madalas yan sa mga contest eh. Ah. Nahahaluan ng background, ng Mm. istorya. Kaya minsan, may awa yung pagkapanalo. Mm. Kaya minsan kapag hindi ka naman din galing sa hirap or wala kang matinding pinagdaanan, ang dala mo lang yung contest piece mo, minsan napupunta ka talaga sa runner-up at nanalo yung madalas na mga may matinding Opo. pinagdadaanan. Parang meron ngang hugot sa ganun eh. Mm. Sa akin yung nabanggit ko po na yung medyo nagmamata sa akin tuwing nag-amateur ako before. Oo. Pinalaki kasi kami ng parents ko na yung naaayusan ng maayos, yung mukhang maayos lalabas, ganyan. Ang tingin kasi sa amin, laging meron. Mukha kayong may kaya. Mukhang may Ganun. kaya. Pero, dinadala na lang talaga. Oo. Sabi ko, hindi naman pare broadcast ko pa na naghihirap kami. Oo nga eh. Kasi, sabi Alam ko, mo ba pilayin mo yung tatay mo? sa totoo lang po, ang kwento ng buhay ko, hindi naman po talaga all throughout na meron. Dumadating po din po kami sa point na walang-wala talaga kami. Mm-mm. Siyempre, lalabas ako na, ayoko nang, walang-wala ka na, mukha ka pong walang-wala. Oo. Gusto ko yung Tama parang nai-represent ko pa din ng maayos yung sarili ko. Kung sa contest, kwento ng buhay yung yung pagbabasehan, sabi ko, kung yun ang standard na nila yun. Pero sa akin alam ko sa sarili ko na kapag binigay ko yung best ko, panalo na para sa akin yun kahit hindi ako yung mag-title. Siyempre, meron pa din po na what if hindi doon nakabase yung hindi nakabase yung pagkapanalo, ganyan. Nahalo na kasi, no? Hindi katulad nung dati Na talagang walang background kung sino man yung opo, kahit mga anong tao. kwento. Oo, tsaka sana kung meron namang ganun, kung isasama pala nila yung judging doon sa buhay ng sana nilagay na sa criteria yon 50% kahirapan. So, di ba? Pero wala naman po ako sama ng loob sa ganun eh. Parang sabi ko na naiisip ko kasi kasi yung mga nananalo sa mga sinalihan ko, deserve naman din. Mm-mm. Deserve naman din talaga. Additional lang din na maganda din yung kwento ng buhay talaga na ganito yung pinagdaanan. Kung sasabihin na yung parang kinasama pa ng loob ko kasi ganun yung nangyari. Hindi ganun. Ano lang naman ito, parang observation lang. Kung pwedeng, kung gusto talaga natin ng fair na laban, at least bumase na lang tayo doon sa talent. Yes. Tsaka ito, isa rin sa hugot ko kailangan mo munang manalo sa international bago ka ma-recognize dito sa Pilipinas. Yes. May ganyan ka rin bang hugot? Parang dumaan siya sa isip ko. Mm-mm. Kasi sabi ko, siguro kaya ko siya na-realize kasi nakikita ko yung mga comments sa akin. Yung mga dati pa po nakasubaybay sa akin sa mga contest na nasalihan ko sa TV.
Sabi, ilang beses na akong sumasali, hindi nga ako nananalo. Tapos nung pinadala ko sa ibang bansa, dun pa ako nag-title. Mm. Sabi, dun pa pala ako marirecognize. Oo. Sabi ko, siguro kasi dito, parang nasa isip ko, baka hindi pang dito kasi yung contest na dapat sinalihan ko. Pero, dito ko gustong kumanta. Sabi ko, yung contest siguro dun lang yun. May ganun eh, parang sinasabi nga ng iba na kung sino yung mga sali na sali dito na hindi nananalo, ba't nananalo sa ibang Oo. Di bansa ba si ano eh? nga, Charis Pempenko, Yes. nung nasa Ellen, dun lang siya. Dun na-discover Oo. talaga. Kaya, Parang alam mo naman dito, sumali na siya sa contest. Parang Mm-mm. runner-up din siya, di ba? yes. Tapos nung sumali siya at na-recognize ng mga puti, parang yun lang ang minsan ako rin, yun din ang pinakamalaki ko ring observation dito sa Pilipinas na kailangan mo pang ma-recognize ng mga puti para ma-appreciate ka ng mga Appreciate. kapwa mo. Opo. Iba kasi yung level pag sinabing sa international ka sumali eh. Mm. Siyempre, ang Pinoy, pride talaga yan pag international eh. May So, wishlist ka ba? magkakaroon. Parang may wish ka ba na sana ganito ang landscape ng singing dito sa Mm. Pilipinas? Actually kasi sobrang wide ng variations ng standards Sa sa Pilipinas eh. Kasi 'di ba nga po nabanggit nyo na puro birit noon eh. Mm. Noon. Noon. Ngayon, nag-explore na eh. Nag-expand na. Hindi na lang siya basta birit. Yung parang birit na may something pa na flavor, ganyan. May ibang style na parang tinatanggap na yung mga jazzy, mga ganyan na birit. Which is, mas maganda. Tsaka yung style mo, anong style mo? Kung may jazzy ba yung sa'yo? Doon po doon naglilin yung yung genre ko ngayon. Pop, jazz, ganyan. At least ngayon maganda na yung Pilipinas, lumalawak na yung range at genre. Yes, totoo po. Hindi na lang puro birit. Mm-mm. Naghahalo na sila ng creativity. Yes, kasi noon puro ballad eh. Oo. Puro ballad, mga ganyan. Ngayon, tumatanggap na nga sa contest ng medyo upbeat yung kanta eh. Noon, di ba dapat po slow song lang lagi na may birit. Ngayon, pwede na ng may iba't ibang style na ng upbeat, Doon mga papasok ganyan. siguro kaya nilalakihan na rin nila yung criteria sa musicality. Mhm. Doon papasok yung kung gaano ka creative, Yes. paano mo gagawin, babaguhin, at gagawin sa'yo yung kanta. Paano yung approach? Ito talaga. naman, Arabel, meron tayo ditong segment na tawag ay one-on-one. Pwede kang mamili dito sa pagpipilian ko, sa ibibigay ko sa yung choices, pero pwede ka rin pumili ng both or Okay. pwede mo rin explain kung bakit yun. Ito. Singing o songwriting? Singing. Singing o dancing? Both. Sumasayaw ka din? Konti lang. Bakit both? Siyempre pag kumakanta ka, lalo na pag upbeat, pag Mm-mm. nagpo-perform ka, hindi naman pwede nakatayo ka lang. Parang kahit hindi mo alam kung anong gagawin mo, gumagalaw ka eh. Alam mo, tinuro din sa sa Center for Pop Music. Pwede ba akong tumayo? Tinuro ba sa'yo yung ganito klaseng dance step? Yung Ano po yan, yun? ganyan, tapos ganyan. Yes! Yes! Tapos patriangle. Oh, patriangle. Oh, ay, ang galing. Naalala ko. Di ba? Ang baduy, di ba? Papasukin mo rin ba ang acting? Papasukin mo rin ba ang acting? If given a chance, bakit hindi? May wala pang offer. Sa ngayon, nakafocus po muna kasi ako sa singing talaga. Sige. Pero, pagdating ng panahon na bigyan ako ng opportunity, talagang papasukin to. Kaya, bakit hindi? Talagang may deal, talagang papasukin. Eto, Gareth Bolden o Thea Ashley? Both. Yes. Sino ba ang unang natanggal sa kanila? Si Thea po. Si Thea at si Mhm. Gareth na nakasama mo sa second round. Okay. Idol mo na male singer? Sa akin, si Sir Gary V. Gary V. Gary V Kaya talaga. pala may both ang singing and dancing mo, di ba? Yes. Siyempre, edge mo rin yan, di ba? Pagka, puro ganyan lang. Pwede ka Zumba instructor. Ganyan. Idol mo naman na female. Si Sarah Geronimo. 3 years old pa lang naman, 3 years di ba? old pa lang. Hanggang ngayon talaga. Favorite singing contest judge? Nako.
Ay, Maraming magsiselos ba nito? hay, grabe naman yung ganun. Sa Korea na lang, yung Korean. Sa Korea, sa Korea na Parang lang. walang magselos dito. Si, Park Bo-jung. Ano bang mga ano pangalan pangalan to? to? Sina Ailey. Ailey. Ailey, yes. Babae yun? Yes. Ito naman, favorite singing coach. Coach, like, personal coach po. Di ba may Ah. singing coach sa contest? Opo. Kaninong coach kayong mas maraming, hindi naman ibig sabihin konti yung natutunan mo sa iba, pero yung Mm. mas maraming natutunan at mas naging komportable ka doon sa pagtuturo niya. Mostly kasi po ng mga contest na nasalihan ko, ang pinaka naging hands-on po dun is yung sa The Clash, si Coach Jai. Coach Jai. Yes. Song ng male singer na kinakanta mo bukod sa Feeling Good. Si Michael Bublé ito. So, Male singer. You Give Love a Bad Name. Yan, mga Bon Jovi. Bon Jovi ang trip mo. Talaga? Mga ganun. Rocker ka ba? Ganyan. Recently lang din ako nakapag-explore talaga kung anong genre ko eh. Mm. For the longest time, nakulong ako dun sa ballad. Kasi sa amateur singing contest, yung mga dayo-dayo. Oo. Ganun talaga yung standard na. Yung mga hanggang, mga ngayon at kailanman. Hanggang yung kay Wency Cornejo ba? Yes po. Giliw, huwag mo sanang isipin. Yeah. Pangat na lang yun. ah. Yung mga ganyan po yung standard nun eh. Pero ngayon, yung You Give Love a Bad Name, meron kasi mga version na yung mga jazzy, Oo. mga jukebox na ano. Parang nakakainganyo nga rin naman Mm. i-explore yung mga ganong klaseng Yes. genre, tapos ibabaliin mo. I-revive. Oo. Mm-mm. Eto, favorite karaoke song. Favorite karaoke. Pag nasa family reunion ka, Grabe, sobrang layo naman. Banyo Queen yung... Banyo Queen. Banyo Queen yung go-to song ko talaga pag sinabing video okay eh. Ano may narinig ako? Sample daw. Ay! Ano may Banyo Queen? Madalas. Lumalabas, Banyo Banyo Queen. Queen. Yeah. Andrew iyon, di ba? Yes. Maka-Andrew ka pala. Singer na gusto mo makaduet. Sarah Geronimo, syempre. Songwriter na gusto mo magsulat ng kanta for you. Ang dami kasing songwriter dito sa Philippines na talagang magaling. Siguro ako eh. na lang sasagot sa'yo. Lito Camo. Ikaw na ang bagong kakanta ng 8-8 na jazzy. Jazzy version. Ba't di kaya gano'n, no? Ba't di mo rin kaya igawin yung Dahil po sa inyo, parang nagka-idea ako. novelty songs, di ba? Oo. Tapos pag sinali mo yan sa contest, parang feeling ko hindi ka nasasali ulit sa contest. Hindi na no? ulit, tama na. Oo, pero pag sumali ka sa contest, tapos yun ang ginawa mong jazzy, Mm. feeling ko makukuha mo yung attention ng judges para palabasin ka. Credits to. Palalabasin ka ng contest. Eto, nanonood ng GMA ngayon. Andito ang na GMA. Ang next question ay, tawag ng tanghalan o The Clash? Ay, bakit naman ganyan? Para Para, ako nagsulat dyan ha. Binabasa ko lang ha. pareho naman ako nag-grow, so both talaga. Sa aling country ka talaga na-challenge sa Veiled Cup? Korea. Korea na country. Magaling talaga ang Magaling Korea. siya kasi kung sasabihin na bumibirit lang, yung birit niya kasi malaki din yung voice niya. Babae din to. Babae din. So sabi ko, para siyang Frenchie D. Parang ganun yung timbre ng boses niya. Parang mga ano, Yung mga mamaw talaga. oh. So, mamaw talaga. Mamaw Hindi yung mo naman boses. sinasabing mamaw si Frenchie Ay, D, no? yung boses. Yung boses. Ganon. yung nangangain sa stage, Oo. ganon. So, hindi mo naman sinasabing nangangain ng tao si Ay, Frenchie D. hindi. Mali. Mali. Ito naman, ano Oo. ang soundtrack Mm. ng buhay mo so far? Yun nga po, feeling good. Feeling good. Mm-mm. Oo. Kaya Siyempre. Oo. Kaya ako din siya nakanta. Mm. Kasi nung finals na po talaga na yun, sabi ko nga, di ba po, ang mindset ko, hindi na talaga yung Oo. laban na, ano, sabi ko, gusto ko na lang pagkakanta ko, I feel good. Yun na lang. Hindi na pressured, hindi na whatever kung ano nasa isip ko na may goal na ganito. Gusto ko lang, I want people to feel good kasi I feel good. Yes. Ganon. And we felt good. Maraming Yes, salamat, maraming salamat Arabel. po. Maraming salamat din sa pag-sample mo ng Feeling Good. Talagang panonoorin ko na yan ng buo dahil kinanta mo dito ng maikli lang. Yes. Maraming salamat. Maraming Arabel. salamat po. So nice being here.
parte na talaga ng buhay ng Pilipino ang pagkanta. Magaling ka man o hindi, gusto mo lang kumanta, sa banyo ka man o sa isang contest, kakanta talaga ang Pilipino. Hindi na yan mawawala. Kahit anong kanto, kahit anong restaurant, kahit anong videokehan yan, kakanta ang Pilipino. Dahil feeling ko, ang pagkanta ay parte na ng buhay natin because it will make us feel good. Yes. At yan po, ako po ulit si James Caraan. Makabula ang usapan, ating pagsaluhan. Tara na't magkwentuhan. Super lively kausap ni Sir James. Nakakatuwa kasi going here, medyo syempre nahihiya pa ako. Pero pagdating dito, naging comfortable naman ako sa naging pag-uusap and kung paano siya kausapin. Nag-enjoy ako sa conversation talaga. Alam mo, direct kinakabahan ako dito sa interview na to kasi kanina nung binibrief mo, nandito lang ako nagbibihis. Pinaabot ko nga yung barong ko. Sabi ko, dito na ako magbibihis. Natatakot ako doon kay Arabel. Kasi hindi ko nga alam kasi nung bata ako, torpe ako eh. Pero alam mo, bago tayo mag-start, sabi ko, direct, magja-jumping point ako sa contest ha, kasi yun yung combo namin, galing kami parehong showtime. So, tapos na-uncover ko pa, nag-Center for Pop Music pa. Dito ko pala magagamit yung Center for Pop Music ko na hindi ko nagamit sa contest, hindi ko nagamit sa kanta, mas nagamit ko siya sa podcast, sa conversation. At least, nung nabanggit ko yun, mas naging komportable siya. At naging komportable din ako. Maganda yung naging usapan namin. At yun naman ang gusto ko eh. Gusto ko dito sa podcast, nagiging kaibigan natin yung mga nagiging guest natin. Ba't tumatawa ka, Derek? Kwento ng bayan at kwento ni Juan, inyong pakinggan. Makabuluhang usapan, ating pagsaluhan. Kasama si James Caraan, tara na't magkwentuhan.